Magandang gabi, Sir Eric. Ako si Agnes. Matagal ko na itong gustong ibahagi sa iyo dahil hanggang ngayon kapag naaalala ko ang nangyari sa amin sa Capiz noong 1991, tumatayo pa rin ang balahibo ko. Ito ay karanasan ng pamilya ko sa isang liblib na baryo sa bahaging Visayas. Noong taong 1991 kakagraduate ko lang ng high school. Dahil mahirap ang buhay sa Maynila, napagpasyahan ng mga magulang ko na pauwiin muna ako sa probinsya ng tatay kong si Lito. Ang sabi ni Tatay Lito, mas ligtas doon at hindi kami magugutom dahil malawak ang kanilang taniman ng nyog at palay. Kasama namin ang kapatid kong si Angelo at ang nanay kong si Nenita. Pagdating namin sa baryo, isinalubong kami ng lolo kong si Gusting. Si Lolo Gusting ay kilalang mangangayam o hunter sa bundok. Pero may isang kakaiba sa kanya. Lagi siyang may bitbit na lumang shotgun na ang mga bala ay siya mismo ang gumagawa. Lito, sigurado ka ba na dito nyo gustong manatili? Alam nyo namang pagbatak ng dilim dito, sarado na dapat ang lahat ng bintana. Seryosong sabi ni Lolo Gusting habang tinutulungan kaming magbaba ng gamit. Bakit tay? Mayroon pa bang mga ligaw na loob dito? Tanong ni Tatay Lito. Umiling lang si Lolo Gusting at tumingin sa malalabay na puno ng balete sa paligid ng aming bakuran. Hindi tao ang kinatatakutan dito, Lito. Mas lalong hindi mga magnanakaw. Basta tandaan nyo, kapag narinig nyo ang huni ng ibon na tiktik, huwag kayong sisilip sa bintana. Noong unang gabi namin maayos naman ang lahat. Masaya kaming naghahapunan kasama si Lola Carding. Nagluto si Lola Carding ng adobong manok at kaning pinalay. Agnes, Angelo, huwag kayong lalabas ng bahay kapag lampas na ng alas 6 ng gabi. Maraming hindi kilala ang gumagala sa ibaba ng bahay natin. Paalala ni Lola Carding habang nagliligpit ng plato. Sino po ba silang tinutukoy nyo, Lola? Tanong ni Angelo. Si Angelo ay 12 taon pa lang noon kaya mausisa talaga siya. Mga taong may ibang anyo, apo. Basta sumunod na lang kayo. Sagot ni Lola Carding. Lumipas ang ilang araw na tahimik. Ngunit isang gabi habang natutulog kaming lahat, nagising ako dahil sa isang kakaibang tunog ng bubungan. Parang may kumakalmot na malaking hayop. Nanay, naririnig mo ba yon? Bulong ni Agnes kay Nanay Nenita. Nagising si Nanay Nenita at niyakap ako ng mahigpit. Huwag kang maingay, Agnes. Baka pusa lang yan sa bubong. Pero hindi yung tunog ng pusa. Mas mabigat ito. Maya-maya pa narinig namin ang huni. Mabilis at malakas. Sabi ni Lolo, kapag malakas ang huni malayo pa ang aswang. Pero kapag mahina at parang pabulong na lang, nasa malapit na ito. Biglang bumukas ang pinto ng silid namin at pumasok si Tatay Lito na may dalang itak. Kasunod niya si Lolo Gusting na bitbit ang kanyang shotgun. Lito, gisingin mo si Angelo. Dalhin niyo sila sa gitna ng sala. Huwag kayong hihiwalay. Utos ni Lolo Gusting. Nanginginig kami ni Angelo habang nakaupo sa sahig na kawayan. Ang bahay namin ay isang tipikal na bahay kubo na mataas ang silong. Sa ilalim ng sahig naririnig namin ang tila may sumisinghot. Nandyan na sila sa silong. Naaamoy ang bago rito. Sabi ni Lolo Gusting habang ikinakasa ang kanyang baril. Nakita ko ang mga bala niya. Hindi ito ordinaryong bala. Ang dulo ng tanso ay may ukit na krus at may nakasiksik na puting kristalyon ay asin. Agnes, Angelo, takpan niyo ang mga tenga niyo. Sabi ni Tatay Lito. Biglang may bumangga sa ilalim ng sahig. Isang malakas na kalabog na tila gustong wasakin ng mga kawayan. Isang mahabang daliri na may matalim na kuko ang sumingit sa pagitan ng mga kawayan ng sahig. Eksaktong malapit sa paa ni Angelo. Lolo, yung paa ni Angelo. Sigaw ni Agnes. Mabilis na itinutok ni Lolo Gusting ang dulo ng shotgun sa sahig. Doon sa parte kung saan lumabas ang kuko. Umalis kayo rito. Hindi niyo sila makukuha. Sigaw ni Lolo Gusting. Isang malakas na putok ang binalot ang buong bahay. Amoy pulbura at amoy sunog na buhok ng paligid. Narinig namin ang isang nakakangilong hiyaw ng hayop na tila nasasaktan.
Hindi ito aso. Hindi rin ito tao. Tinamaan ba, tatay? Tanong ni Tatay Lito. Daplis lang, pero hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakatikim ng dugo ngayong gabi. Sagot ni Lolo Gusting. Binuksan ni Lola Cording ang isang bote ng langis na may mga ugat sa loob. Sinimulan niyang pahira ng mga bintana at pinto. Agnes, tulungan mo ko. Iwisik mo itong asin sa bawat kanto ng kwarto. Utos ni Lola Cording. Habang nagwiwisik ako ng asin, napatingin ako sa maliit na siwang ng bintana. Kahit madilim, nakita ko ang isang malaking anino na nakalutang sa tapat ng puno ng bayabas. Ang mata nito ay parang naninigas na uling. Pula at nanlilisik. Lolo, nasa labas siya. Sa may bayabas. Turo ni Agnes. Agad na lumapit si Lolo Gusting sa bintana pero hindi siya sumilip ng diretso. Alam niyang kapag nagtama ang paningin niyo, maaari ka nilang hipnotismuhin. Inihanda niya muli ang kanyang tansong bala. Lito, hawakan mo ang ilaw. Itutok mo sa labas. Pagkasabi ko. Utos ni Lolo Gusting. Binuksan ni Tatay Lito ang bintana ng mabilis at itinutok ang malakas na flashlight. Doon namin nakita ang isang babae. Nakalugay ang mahabang buhok, pero ang katawan niya ay putol mula sa bewang. Ang kanyang mga bituka ay nakalaylay at gumagalaw na parang mga ahas. Patawad, nanay. Patawad. Bulong ni Angelo na sobrang natakot na sa nakikita. Huwag kang tumingin, Angelo. Sigaw ni Nanay Ninita. Pinutok muli ni Lolo Gusting ang baril. Tumama ang tansong bala sa may asin sa balikat ng nilalang. Nagliyab ang bahaging natamaan nito at muling humiyaw ang aswang bago mabilis na lumipad palayo patungo sa madilim na kagubatan. Hindi pa tapos ito. Hahanapin nila ang kalahati ng katawan nila. Sabi ni Lolo Gusting habang pinupunasan ng pawis sa noo. Saan po ba nanggagaling ang mga yan, Lolo? Tanong ni Agnes. Sa kabilang bundok, Agnes. Doon sa baryo Sinagtala. Maraming pamilya doon ang may bitbit na sumpa. At ngayong nalaman nilang may mga bagong tao dito, hindi nila tayo tatantanan. Paliwanag ni Lolo Gusting. Nanatili kaming gising habang nagmamadaling araw. Tuwing may kakaluskos sa labas, agad na naghahanda si Tatay Lito ng kanyang itak. Si Lola Cording naman ay walang tigil sa pagdarasal ng orasyon habang humahawak sa kanyang rosaryo. Nang sumikat ang araw, lumabas si Lolo Gusting at Tatay Lito upang tignan ang paligid. Nakakita sila ng mga bakas ng itim na dugo sa ilalim ng bahay sa mga dahon ng bayabas. Ang dugo ay malapot at mabaho, parang bulok na karne. Tignan mo ito, Lito. Tawag ni Lola Gusting. May nakita silang isang piraso ng tela na naiwan sa bakod. Ito ang tela ng duster ni Aling Marites, yung tindera sa kanto. Nagkatinginan kami ni Nanay Ninita. Si Aling Marites, yung laging nagbibigay ng candy kay Angelo. Tanong ni Nanay Ninita na tila hindi makapaniwala. Sa umaga tao sila, pero sa gabi ang gutom nila ay hindi ordinaryo. Wika ni Lolo Gusting. Nagpasya si Lolo na kailangang maturuan ng leksyon ng mga ito bago pa may masaktan sa amin. Kumuha siya ng mas maraming tanso at asin. Sinimulan niyang kiskisin ang mga bala. Agnes, Angelo, pumasok muna kayo sa loob. May gagawin kami ng tatay niyo. Sabi ni Lola Cording. Habang nasa loob kami, narinig ko ang pag-uusap nila sa labas. Nagpaplano silang hanapin ang ibabang bahagi ng katawan ng aswang. Ayon sa sabi-sabi, kapag nilagyan mo ng asin, suka at sili ang putol na katawan, hindi na ito makakabit muli at mamamatay ang aswang pagdating ng liwanag. Sigurado ka ba, tatay? Delikado ang gagawin nyo. Narinig kong sabi ni Tatay Lito. Kailangan gawin ito, Lito. Kung hindi, gabi-gabi tayong hindi makakatulog. At tandaan mo, kapag nahanap natin ang taguan nila, huwag kang magpapakita ng takot. Sagot ni Lolo Gusting. Hapon na nang bumalik sila. Bitbit ni Tatay Lito ang isang sako na tila may laman. Inilapag nila ito sa silong ng bahay. Ano yan, Lito? Tanong ni Nanay Ninita. Ito ang dahilan kung bakit sila bumabalik. Nahanap namin ang taguan ni Marites sa abandonadong dampa sa gilid ng sapa. Sabi ni Tatay Lito.
Nang buksan nila ang sako, laking gulat ko nang makita ang mga kagamitan sa pangungulam at mga lumang damit na puno ng dugo. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang isang malaking banga. Nang buksan ni na Lolo Gusting ang banga, hindi namin inaasahan ang nakita namin. Puno ito ng malapot na langis na may kasamang mga daliri ng tao at kung ano-anong ugat. Ang amoy nito ay parang nabulok na daga na hinaluan ng suka. Ito ang ginagamit nila para makalipad dito, sabi ni Lolo Gusting habang tinatakpan muli ang banga. Kapag ipahid nila ito sa kanilang kilikili at katawan, nagiging magaan sila at nagbabago ang anyo. Lolo, anong gagawin natin sa mga yan? Tanong ni Agnes habang nakatakipang ilong. Susunugin natin ito sa tapat ng bahay natin bago mag-alas 6. Ang usok nito ang magsisilbing babala sa kanila na alam na natin ang sikreto nila. Sagot ni Lolo Gusting. Habang papalubog ang araw, lalong bumibigat ang pakiramdam sa paligid. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit at ang mga aso sa kapitbahay ay nagsimulang mag-alulungan. Iba ang alulong ng aso kapag may nakikitang hindi natin nakikita. Mahaba, malungkot at nakakataba ng puso. Ninita, ihanda mo na ang hapunan. Pagkatapos kumain, pumasok na kayong lahat sa silid. Utos ni Tatay Lito. Kumakain kami ng hapunan nang biglang may kumatok sa aming pinto. Mabagal at parang nanghihina. Sino yan? Sigaw ni Tatay Lito habang hawak ang kanyang itak. Si Marites ito, Lito. Pabilisan na ng suka. Naubusan ako sa tindahan. Sagot ng isang boses mula sa labas. Yun nga ang boses ni Aling Marites. Pero may kakaiba sa boses niya. Parang galing sa ilalim ng lupa at hirap na hirap magsalita. Tumingin si Lolo Gusting sa amin at sumenyas na huwag kaming mag-ingay. Lumapit si Lolo sa pinto pero hindi niya ito binuksan. Gabi na, Marites. Sarado na ang tindahan namin. Bukas ka na lang bumalik. Sabi ni Lolo Gusting. Kailangan ko talaga. Masakit kasi ang balikat ko. Baka may gamot kayo dyan. Pilit ni Aling Marites. Naalala ko ang putok ng baril kagabi. Tinamaan ni Lolo ang aswang sa balikat. Kinabahan ako ng husto. Alam ni Lolo na siya yun. Wala kaming gamot dito para sa sugat na gawa ng tansong bala. Marites, mainam pa ay umuwi ka na at magpahinga bago tuluyang maubos ang dugo mo. Matapang na sabi ni Lolo Gusting. Biglang tumahimik sa labas. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig namin ang isang malakas na kalmot sa pinto. Parang bakal na kinalos sa kahoy. Pagkatapos ay narinig namin ang mabilis na pag-alis ng kung anong nilalang. Agnes, Angelo, sa gitna! Sigaw ni Nanay Ninita. Doon na nagsimula ang totoong gulo. Hindi lang isa ang narinig naming tiktik. 5, 6, parang pinalibutan na ang buong bahay namin. Ang bubong namin na gawa sa nipa at kawayan ay parang uulanin ng malalaking bato. Lito, kunin mo ang isa pang baril sa ilalim ng higaan. Kording ang asin. Utos ni Lolo Gusting. Si Angelo ay umikot na sa takot. Nay, ayoko na rito. Gusto ko na bumalik sa Maynila. Angelo, nandito si Lolo. Hindi tayo pababayaan. Pagpapakalma ni Nanay Ninita kahit siya mismo ay nanginginig na ang kamay habang hawak ang rosaryo. Biglang may sumundot na mahabang dila sa pagitan ng mga kawayan sa dingding. Kulay itim ang dila at may mga matutulis na parang tinik ng isda. Sinubukan nitong abutin ng balikat ni Angelo. Angelo, ilag! Sigaw ni Agnes. Agad na hinablot ni Tatay Lito ang kanyang itak at tinaga ang dila. Isang itim na likido ang tumalsik sa sahig at narinig namin ang isang impit na tali sa labas. Mga lapastangan! Sigaw ng isang lalaking boses sa labas. Yun ay si Mang Serapio, ang asawa ni Aling Marites. Ibigay niyo sa amin ang bata at hindi namin kayo sasaktan. Hinding-hindi niyo makukuha ang apo ko. Serapio, alam kong nandyan ka. Lumabas ka kung matapang ka. Hamon ni Lolo Gusting. Sumilip si Lolo Gusting sa isang maliit na butas at nakita niya ang 4 na lalaki at 2 babae sa ibaba. Hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang mga liig ay mahahaba. Ang kanilang mga kuko ay parang sa agila at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa dilim. Lito,
ihanda mo ang mga tansong bala. Agnes, kumuha ka ng malalaking palanggana at lagyan mo ng tubig at maraming asin. Utos ni Lolo Gusting. Ginawa ko ang sinabi ni Lolo habang nagtitimpla ako ng tubig alat. Nakita ko ang isang anino sa bintana. Isang aswang ang sumusubok na sirain ang rehas na gawa sa matigas na kahoy. Lolo, sa bintana! Sigaw ni Agnes. Itinutok ni Lolo Gusting ang shotgun. Kainin mo itong tanso. Sapul sa dibdib ang aswang. Bumagsak ito sa lupa at nagpagulong-gulong habang umuusok ang katawan. Ang asin na nakahalo sa bala ay parang asido na tumutunaw sa kanilang balikat. Agnes, ang tubig alat. Iwisik mo sa labas. Sigaw ni Tatay Lito. Kumuha ako ng tabo at buong tapang na lumapit sa bintana. Ibinuhos ko ang tubig alat sa mga aswang na sumusubok umakyat sa poste ng bahay. Narinig ko ang kanilang mga hiyaw. Aray! Sunog! Ang simpleng asin para sa atin ay parang nagbabagang apoy sa kanila. Kording, ituloy mo lang ang orasyon, sabi ni Lolo Gusting. Si Lola Kording ay nagsimulang magsalita ng mga Latin na salita habang may hawak na benditadong kandila. Ang bawat salita niya ay tila nagpapahina sa mga aswang. Napapansin namin na hindi sila makalapit ng direkta sa bahay. Hindi sila makakapasok hanggat may proteksyon ng bawat sulok ng bahay, sabi ni Lola Kording. Pero tuso ang mga aswang. Huminto sila sa pag-atake sa itaas at nagsimulang manira sa silong. Narinig namin ang pagngat-ngat nila sa mga poste ng bahay. Gusto nilang itumba ang buong istruktura. Nay, yumayanig ang bahay. Takot na sabi ni Angelo. Lito, kailangan nating bumaba. Kung hindi, guguho itong bahay sa atin, sabi ni Lolo Gusting. Pero tatay, marami sila sa ibaba, sagot ni Tatay Lito. Dito papasok ang silbi ng mga bala ko, Agnes. Kumuha ka ng mga sulo. Basain mo ng gas ang mga basahan at itali mo sa dulo ng kahoy, utos ni Lolo Gusting. Mabilis kaming kumilos. Si Nanay Ninita at Lola Kording ang nagbantay kay Angelo sa gitna ng sala. Kami naman ni na Lolo at Tatay ang naghanda sa pagbaba. Binuksan ni Tatay Lito ang pintuan sa kusina na may hagdan pababa. Pagbukas pa lang, isang malakas na hangin na amoy patay na hayop ang sumalubong sa amin. Agnes, ihagis mo ang sulo sa 4 na kanto ng bakuran pagkababa namin, sabi ni Lolo Gusting. Tumango ako. Opo, Lolo. Pagbaba nila Lolo Gusting at Tatay Lito, agad silang pinalibutan ng mga anino. Pero bago pa makalapit ang mga aswang, sinindihan ko ang mga sulo at isa-isang inihagis sa paligid. Ang liwanag ng apoy ay pansamantalang napatigil sa kanila. Ngayon na, Lito, sigaw ni Lolo Gusting. Nagpaputok sila ng sunod-sunod. Ang bawat putok ay may kasamang tilamsik ng asin at tanso. Nakita ko si Mang Serapio. Nakalahati na ang anyo ng isang malaking aso na pilit na sinasagpang si Tatay. Tatay, sa likod mo, sigaw ni Agnes. Mabilis na lumingon si Tatay Lito at itinarak ang itak sa liig ng halimaw. Huwag mong susubukan ng pamilya ko. Habang nangyayari ang labanan sa ibaba, narinig ko ang boses ni Lola Kording mula sa itaas. Agnes, pumasok ka na rito. May sumusubok pumasok sa bintana ng kwarto. Dali-dali akong umakyat. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Nanay Ninita na yakap si Angelo habang may isang nilalang na nakasilip sa bintana. Pero hindi ito si Aling Marites. Mas matanda ito, mas kulubot ang balat at ang mga kuko ay kasing haba ng kutsilyo. Ito ang pinuno nila, bulong ni Lola Kording, ang matandang aswang ng bundok. Kumuha ako ng isang dakot na asin at sili na inihanda ni Lola. Lumapit ako sa bintana kahit nanghihina ang tuhod ko. Umalis ka rito, kampo ng dilim, sigaw ni Agnes at isinaboy ko ang asin at sili direkta sa mga mata ng matandang aswang. Napahiyaw ang matanda. Napabitaw siya sa rehas at nahulog sa lupa. Sa ibaba, nakita ni Lolo Gusting ang pagkakataon. Itinutok niya ang kanyang shotgun sa matandang aswang na nakahandusay. Tapos na ang paghahari niyo rito sa Maligaya, sabi ni Lolo Gusting. Pero bago pa man makakalabit ni Lolo ang baril, isang malakas na hangin ang umihip at biglang nawala ang mga aswang. Tanging ang amoy ng asupre at sunog na balahibo ang naiwan. Nagsitakas sila.
Hingal na sabi ni Tatay Lito habang paakyat muli ng hagdan. Ang kanyang baro ay punit-punit na at may kaunting galos sa braso. Hindi sila titigil, Lito. Sugatan ang pinuno nila. Maghihiganti ang mga yan. Seryosong sabi ni Lolo Gusting. Ano nang gagawin natin, Lolo? Tanong ni Agnes. Kailangan nating hanapin ang kanilang pinakalungga bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Doon nila tinatago ang kanilang puso. Kapag nahanap natin yun, doon lang tayo magiging ligtas. Paliwanag ni Lolo Gusting. Kinabukasan naging usap-usapan sa buong baryo ang nangyaring kaguluhan. Sa bahay namin ang sabi ng ibang kapitbahay may mga ligaw na hayop lang daw na nanggulo. Pero kaming pamilya alam namin ang katotohanan. Pagpunta namin sa palengke, nakita namin ang tindahan ni Aling Marites. Sarado ito at ang sabi ng mga tao bigla raw itong nagkasakit ng malubha. At hindi na makabangon. Ang asawa naman niyang si Mang Serapio ay hindi rin makita. Agnes, huwag kang lalayo sa akin. Paalala ni Nanay Ninita habang namimili kami. Habang naglalakad kami may isang batang lalaki na lumapit sa akin. Kilala ko siya. Siya si Biboy, ang anak ng magsasaka sa kabilang bukid. Ate Agnes, sabi ni Tatay, mag-ingat daw kayo. May nakita silang mga taong may dalang sako sa madaling araw patungo sa Sitio Kakahuyan. Bulong ni Biboy. Anong meron sa Sitio Kakahuyan? Tanong ni Agnes. Doon matatagpuan ang lumang sementeryo na inabandona noong panahon pa ng Kastila. Sabi nila doon nakatira ang ina ng lahat ng aswang. Dito sa Kapis. Sagot ni Biboy bago mabilis na tumakbo palayo. Pag uwi namin ibinalita ko ito kay Lolo Gusting. Nanahimik si Lolo at kumuha ng isang lumang mapa na gawa sa balat ng hayop. Sitio Kakahuyan. Ibig sabihin doon sila nagtago, Lito. Ihanda mo ang mga gamit. Bukas na bukas din bago pa lumubog ang araw. Tayo ang susugod sa kanila. Matigas na sabi ni Lolo Gusting. Sasama ako, Lolo. Sabi ni Agnes. Masyadong delikado, Agnes. Pigil ni Tatay Lito. Alam ko po ang pasikot-sikot sa gubat na yon. At ako ang nakakita sa pinuno nila kagabi. Makilala ko siya kahit sa dilim. Giit ni Agnes. Nagkatinginan sina Lolo at Tatay. Sige, pero kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin namin. At dalhin mo itong maliit na kutsilyo na gawa sa tanso. Inabot sa akin ni Lolo Gusting ang isang kutsilyo na may nakaukit na krus sa hawakan. Napakabigat nito para sa laki niya. Pero ramdam ko ang lakas na nagmumula dito. Kinabukasan habang mataas pa ang sikat ng araw, inihanda na namin ang aming mga gamit. Hindi ito ordinaryong paglalakbay. Para kaming pupunta sa gera. Pinuno ni Lolo Gusting ang kanyang bulsa ng mga tansong bala na ibinabad sa tubig na may asin at benditadong langis. Si Tatay Lito naman ay hinahasa ang kanyang itak habang paulit-ulit na pinapahiran ng bawang talim nito. Agnes, sigurado ka ba dito? Pwede ka namang maiwan kasama ng nanay at ni Angelo. Tanong ni Tatay Lito habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Kasama niyo ako, Tay. Mas mabuting nandoon ako kaysa naghihintay dito na walang ginagawa. Habang kinakabahan, matapang na sagot ni Agnes. Bago kami umalis binigyan kami ni Lola Cording ng tig-iisang kwintas na gawa sa luya at bawang. Huwag niyo itong huhubarin kahit anong mangyari. Ang amoy nito ang magsisilbing kalasag niyo laban sa kanilang masamang espiritu. Bilin ni Lola Cording. Nagsimula kaming maglakad patungo sa Sitio Kakahuyan. Ang daan ay maputik at pinalilibutan ng matatandang puno ng lawaan at akasya. Habang papalapit kami napapansin kong tumatahimik ang paligid. Wala ka nang marinig na huni ng kuliglig o kaluskos ng mga hayop sa gubat. Tanging ang tunog lang ng aming mga yapak sa tuyong dahon ang nangingibabaw. Dito na tayo sa hangganan. Bulong ni Lolo. Itinuro niya ang isang lumang arko na gawa sa bato na halos lamunin na ng mga baging. Ito ang pasukan ng lumang sementeryo ng Sitio Kakahuyan. Pagpasok namin sinalubong kami ng mga nagtumbahang krus na gawa sa semento. Ang hangin dito ay napakalamig at may amoy ng nabubulok na bulaklak at lupa. Sa gitna ng sementeryo, may isang malaking kapilya na gawa sa adobe. Yun ang sinasabing kuta nila. Dahan-dahan lang, huwag kayong hihiwalay sa akin. Paalala ni Lolo Gusting.
Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa itaas ng puno. Nang tumingala ako, nakita ko ang ilang mga anino na mabilis na lumulukso mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Hindi sila lumilipad pero napakabilis ng kanilang paggalaw. Nandyan na sila, sabi ni Tatay Lito habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Lumabas mula sa likod ng isang malaking nitso si Mang Serapio, pero hindi na siya ang magsasakang nakikita namin sa bayan. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang mga braso ay humaba, at ang kanyang mukha ay tila hinaluan ng mukha ng isang asong gubat. "Bakit kayo napadpad sa aming tahanan? Gusting, hindi pa ba sapat na sinugatan niyo ang aking asawa?" Ungol ni Mang Serapio. Ang boses niya ay parang nanggaling sa bato. "Tapusin na natin ito, Serapio. Alam naming dito niyo itinatago ang banga ng inyong mga puso. Ibigay niyo sa amin yun at aalis kami." Sagot ni Lolo Gusting habang nakatutok ang shotgun. Tumawa ng nakakapangilabot si Mang Serapio. Ang ina ang nag-iingat ng aming buhay at hindi niya hahayaang makalabas kayo rito ng buhay. Sa isang iglap sumugod si Mang Serapio patungo kay Lolo, pero mabilis si Tatay Lito. Hinarang niya ang itak at nagtama ang bakal at ang mga matigas na kuko ng aswang. Nagkaroon ng mga kislap ng apoy sa tindi ng pagkakatama. "Agnes, sa loob ng kapilya, hanapin mo ang banga habang inaabala namin sila," sigaw ni Lolo Gusting. "Pero Lolo, gawin mo na, Agnes. Ito lang ang paraan," utos ni Lolo Gusting bago siya nagpaputok ng baril. Tumakbo ako patungo sa kapilya habang naririnig ko ang bakbakan sa labas. Maraming aswang ang lumitaw mula sa mga nitso. Pilit nilang hinaharang sina Lolo at Tatay. Pagpasok ko sa loob ng lumang kapilya, sinalubong ako ng dilim at ang amoy ng malansang dugo. Sa gitna ng altar nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang silyang gawa sa mga buto ng hayop. Ito ang ina na sinasabi nila. Ang kanyang buhok ay abot hanggang sahig at ang kanyang mga kuko ay tila mga kawit. Sa harap niya may isang malaking banga na may mga ukit ng kakaibang simbolo. "Matapang ka, bata, pero kulang ang iyong lakas," sabi ng matandang ina. Hindi gumagalaw ang kanyang bibig pero naririnig ko ang boses niya sa loob ng aking ulo. "Ibigay mo sa akin ang banga," matapang na sabi ni Agnes habang hinahawakan ng kutsilyong tanso. Tumayo ang matanda. Kahit hukluban na siya, napakataas niya tignan. Inilabas niya ang kanyang mahabang dila na parang latigo. "Ang iyong puso ang magiging kapalit ng mga pusong nasa loob ng bangan ito." Mabilis na umatake ang matanda. Ang dila niya ay tumama sa pader na simento at nag-iwan ng matalim na uka. Umiwas ako at nagtago sa likod ng isang posting bato. Naaalala ko ang turo ni Lolo. Ang mga aswang ay takot sa asin at tanso. Pero ang pinuno nila ay may ibang kahinaan. Ang sarili nitong dugo. "Hindi ako natatakot sa iyo," sigaw ni Agnes. Kumuha ako ng isang dakot na asin mula sa aking bulsa at inihagis ito sa sahig sa paligid ko. Nang sumugod muli ang matanda, napahinto siya ng madikit ang kanyang paa sa asin. Nagliyab ang kanyang balat at napaatras siya. "Ngayon na," bulong ko sa sarili ko. Sinunggaban ko ang pagkakataon at tumakbo ako patungo sa banga. Pero bago ko pa ito mahawakan, isang malakas na hampas ng dila ang tumama sa aking balikat. Napasigaw ako sa sakit. Pakiramdam ko ay hiniwa ng kutsilyo ang aking laman. "Agnes," narinig ko ang sigaw ni Tatay Lito mula sa pinto. Nakapasok na sila Lolo sa kapilya. Puno ng sugat ang kanilang mga braso, pero buhay pa rin. "Lito, ang banga. Basagin mo ang banga," sigaw ni Lolo Gusting. Itinutok ni Lolo Gusting ang kanyang shotgun sa matandang ina para hindi ito makalapit sa amin. Ang tansong bala ay tumama sa tiyan ng matanda, dahilan para mapatumba ito. "Agnes, itabi mo," sigaw ni Tatay Lito. Itinaas ni Tatay Lito ang kanyang itak at buong lakas na inihampas sa banga. Sa unang hampas hindi ito nabasag. Napakatigas ng banga, parang gawa sa bakal. "Gumamit ka ng tanso, Lito," sigaw ni Lolo Gusting habang muling ikinakasa ang baril para harangin ang ibang aswang na sumusugod sa pinto. Kinuha ko ang kutsilyong tanso na binigay ni Lolo at ibinigay ito kay Tatay. "Ito po, Tay, gamitin niyo ito." Kinuha ni Tatay Lito ang kutsilyo at itinarak ito sa gitna ng banga.
Isang nakakangilong tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa loob ng kapilya. Kasabay ng pagbitak ng banga. Isang itim na usok ang lumabas mula rito. Narinig namin ang sabay-sabay na hiyaw ng lahat ng aswang sa labas at sa loob. Para silang mga hayop na kinakatay. Ang matandang ina ay nagsimulang matunaw ang kanyang balat at tila naging abo habang humihiyaw siya ng napakasakit. Ang mga puso, nawawala na ang lakas nila, sabi ni Lolo Gusting. Nang tuluyang mabasag ang banga, nakita namin ang mga lamang loob sa loob nito na tila tumitibok pa. Pero sa isang sandali tumigil ang mga ito at naging itim na parang uling. Lahat ng mga aswang na sumusugod sa amin kanina ay biglang nanghina. Ang iba ay bumagsak na lang sa lupa, habang ang iba naman ay mabilis na gumagapang palayo patungo sa kakahuyan. Nawalan na ng anyo ng pagiging halimaw at tila naging mga uod na lang na naghahanap ng mapagtataguan. Tapos na ang sumpa nila rito. Hingal na sabi ni Tatay Lito habang inaalalayan akong tumayo. Agnes, ang sugat mo. Pag-aalala ni Lolo Gusting. Tumingin siya sa aking balikat. Ang sugat na gawa ng dila ng matanda ay itim, pero dahil sa suot kong kwintas na luya at bawang hindi ito kumalat. Kailangan nating lagyan ito ng dagta ng apitong at dasalan ni Lola Cording pag uwi natin, sabi ni Lolo Gusting. Habang papalabas kami ng sementeryo, sumisikat na ang araw. Ang liwanag ng umaga ay tila naglilinis sa madilim na paligid ng sitio Kakahuyan. Pero bago kami tuluyang makalabas ng arko, lumingon ako sa huling pagkakataon. Sa itaas ng isang puno nakita ko si Aling Marites. Wala na siyang ibabang bahagi ng katawan. Tanging ulo at bituka na lang ang natira. Nakasabit siya sa isang sanga, tila wala ng buhay, habang ang init ng araw ay dahan-dahang tumutunaw sa kanyang anyo. Huwag ka nang lumingon, Agnes. Tapos na ang gabi, sabi ni Tatay Lito. Pag uwi namin sa bahay, sinalubong kami ni Nanay Ninita at Angelo na may kasamang iyak at yakap na. Agad ginamot ni Lola Cording ang aking sugat habang bumubulong ng mga dasal. Ligtas na tayo. Sa ngayon, sabi ni Lola Cording habang tinitignan ang sugat ko na dahan-dahang nagiging pula. Ang kulay, tanda na wala na ang lason. Lumipas ang ilang buwan, naging tahimik ang Baryo Lumpong. Ang pamilya ni Aling Marites at Mang Serapio ay hindi na muling nakita. Ang kanilang bahay ay iniwan at kinalaunan ay giniba ng mga taga-baryo dahil sa takot na baka may naiwan pang sumpa doon. Pero alam nyo, Sir Eric, kahit matagal na ang nangyayari yon, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan at nakakarinig ako ng huni ng ibon sa gabi, hindi ko pa rin maiwasang hawakan ang aking balikat. Dahil alam ko sa mga liblib na bahagi ng Pilipinas, hindi talaga sila tuluyang nawawala. Nagtatago lang sila, naghihintay ng pagkakataon. Lumipas ang ilang taon na mayapa na si Lolo Gusting dahil sa katandaan. Bumalik ako sa Capiz mula sa Maynila kasama sina Tatay Lito at Nanay Ninita para sa kanyang libing. Ang kapatid kong si Angelo ay malaki na rin at nagtatrabaho na, pero hanggang ngayon takot pa rin siya sa dilim. Habang nagliligpit kami ng mga gamit ni Lolo, sa kanyang lumang kwarto may iniabot sa akin si Lola Cording. Isang maliit na kahon na gawa sa nara. May nakaukit na krus sa ibabaw. Agnes, sabi ng lolo mo bago siya mawala, ibigay ko raw ito sa'yo. Ikaw daw ang may matapang na loob na magpapatuloy ng proteksyon ng pamilya natin, sabi ni Lola Cording habang nanginginig ang boses. Nang buksan ko ang kahon, laking gulat ko. Naroon ang lumang kutsilyong tanso na ginamit namin sa sitio Kakahuyan, kasama ang 6 na piraso ng tansong bala na may nakasiksik na tuyong asin. May kasama rin itong maliit na papel na may sulat kamay ni Lolo Gusting. Agnes, apo, hindi sila namamatay ng tuluyan. Ang kadiliman ay bahagi na ng lupang ito. Kung sakaling marinig mo muli ang tiktik sa iyong bubungan, alam mo na ang gagawin mo. Huwag kang matatakot, dahil ang takot ang nagpapalakas sa kanila. Kinagabihan pagkatapos ng libing, naiwan kaming mag-anak sa lumang bahay. Maulan ang panahon at malakas ang hangin sa humahampas sa mga puno ng nyog. Habang nagkakape kami sa kusina, biglang natahimik ang paligid. Tay, naririnig mo ba yon? Tanong ni Agnes kay Tatay Lito. Napatigil sa pag-inom si Tatay Lito.
Ang ingay ng ulan ay unti-unting napalitan ng isang pamilyar na tunog sa silong ng bahay. Isang malalim at malamig na paghinga. "Ninita, kunin mo ang mga kandila. Angelo, isara mo lahat ng bintana." Utos ni Tatay Lito. Hindi na kami ang mga biktima na nanginginig lang sa sulok. Tumayo ako at kinuha ang kahon ni Lolo Gusting. Inilabas ko ang kutsilyong tanso at ang mga bala. "Lito, nandito na naman sila. Ramdam ko," bulong ni Nanay Ninita. Lumingon ako sa bintana at doon sa gitna ng kadiliman at ulan, nakita ko ang isang pares ng mapulang mata na nakatitig sa akin mula sa malayo. Hindi ko alam kung sila pa rin ang mga aswang na noon o mga bagong henerasyon na ng mga nilalang na yon. Pero isang bagay ang sigurado ako. Handa na ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kutsilyo ni Lolo Gusting. Ramdam ko ang init ng tanso sa aking palad. "Agnes, huwag kang lalapit sa bintana," sigaw ni Tatay Lito habang mabilis na binubunot ang kanyang itak na nakasabit sa dingding. Pero hindi ako nakinig. Parang may humihila sa akin na harapin ang mga matang yon. Ang mapulang mata sa labas ay dahan-dahang lumapit sa liwanag ng kidlat. Nakita ko ang isang mukhang hindi na tao. Mahaba ang baba, walang ilong at ang balat ay parang pinalupang kamote sa sobrang pula. Alam ko ang anyong ito. Ito ang mga kampo na natira noong mawasak namin ang banga sa sitio Kakahuyan. "Lito, ang asin, iwisik mo sa paligid ng pinto," utos ni Nanay Ninita habang hinihila si Angelo papunta sa likod ng hapagkainan. Biglang niyanig ang buong bahay. Isang malakas na kalabog ang narinig namin sa itaas ng bubungan. Kasunod ang tunog ng mga kuko na pilit binubutas ang aming kisame. "Nandito sila para sa hustisya ng ina nila Agnes," bulong ni Angelo na nanginginig na ang buong katawan. "Walang hustisya sa mga halimaw, Angelo," sagot ni Agnes. Binuksan ko ang munting kahon ni Lolo Gusting at kinuha ang uling hanim na tansong bala. "Tay, itabi mo ang itak mo. Gamitin mo ang shotgun ni Lolo." Inabot ko kay Tatay Lito ang baril at ang mga bala. Mabilis na kinasa ni Tatay ang shotgun. Sa bawat pag-atras ng bakal, parang bumabalik ang tapang sa loob ng bahay na ito. "Agnes, hawakan mo ang kutsilyo. Kapag may nakapasok, huwag kang mag-atubiling itarak yan sa gitna ng kanilang dibdib," bilin ni Tatay Lito. Isang malakas na paghampas ang bumasag sa bintana ng sala. Isang mahaba at maitim na kamay ang pumasok. Sinusubukang abutin ang liig ko, pero bago pa man ako masaktan, itinarak ko ang kutsilyong tanso sa braso ng nilalang. Umusok ang balat nito na parang napitpit na uling. Isang nakakangilong hiyaw ang bumalot sa gabi. Kasunod nito ang pagputok ng shotgun ni Tatay. Tumalsik ang aswang palayo sa bintana. Ang tansong bala na may asin na tumama sa mukha nito, dahilan para magliyab ang kalahati ng kanyang katawan sa gitna ng ulan. "Isa pa, may isa pa sa ilalim," sigaw ni Nanay Ninita. Naramdaman ko ang pag-uga ng mga kawayan sa sahig. May sumisipsip na naman ng hangin mula sa silong. Kinuha ko ang bote ng benditadong langis na iniwan ni Lola Cording at ibinuhas ko ito sa mga siwang ng sahig. "Magsilayas kayo rito. Hindi na kami ang pamilyang tinakot nyo noon," sigaw ni Agnes. Narinig namin ang mabilis na pag-alis ng mga yabag sa ilalim. Tila natakot sila sa bagsik ng tanso at lakas ng aming loob. Unti-unti ang huni ng tiktik ay humina hanggang sa maging pabulong na lang sa malayo. Ang ulan ay tumila rin. At ang mapulang mata na nakatitig sa akin kanina ay naglaho na sa dilim ng Kakahuyan. "Tapos na. Umalis na sila," hingal na sabi ni Tatay Lito habang ibinababa ang baril. Niyakap kami ni Nanay Ninita. Si Angelo naman ay dahan-dahang tumayo at tumingin sa bintanang basag. "Babalik pa kaya sila, ate?" Tinignan ko ang kutsilyong tanso sa aking kamay. May bahid pa ito ng itim na dugo pero dahan-dahan itong natuyo at nagiging abo. "Hayaan mo silang bumalik, Angelo. Hanggat dala natin ang tanso at ang turo ni Lolo Gusting, hinding-hindi nila tayo matatalo," sagot ni Agnes. Itinabi ko ang mga gamit sa kahon. Alam ko na ang gabing ito ay isa lamang sa maraming gabi na kailangan naming magbantay. Pero sa pagkakataong ito wala nang takot sa aking puso. Ang bawat tanso at butil ng asin ay paalala na ang tao kapag lumaban ay mas nakakatakot kaysa sa anumang maligno.
Matulog na tayo. Bukas aayusin natin ang bintana at magtatanim tayo ng mas maraming bawang sa paligid ng bakod. Sabi ni Tatay Lito. Humiga kami ng magkakasama sa sala. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakaisa. Ang lumang bahay sa Capiz ay muling natahimik, saksi sa panibagong panalo ng pamilya laban sa kadiliman. Dito nagtatapos ang aking kwento, Sir Eric. Ang mga tansong bala ay mananatiling nakatago, handa na sa susunod na kabilugan ng buwan. Salamat sa pakikinig ng aming kasaysayan. Ako si Agnes, ang tagapagbantay ng huling tanso.